Tahimik ang gabi sa aming baryo. Malamig ang hangin at ang tanging naririnig ay ang mga huni ng mga kuliglig sa malalayo. Ngunit ang sumapit ang hating gabi ay biglang nagbago ang lahat. Dumating sila, libo-libong mga aswang. Galing sila sa kadiliman. May mahabang kuko, patutuli sa mga pangil, at ang balat na parang nabubulok na mga hayop. Ang iba sa kanila ay lumilipad. Ang iba naman ay gumagapang sa lupa. Habang ang iba nakatayo ng matuwid na parang mga taong wala ng kaluluwa. Ang unang pinatay nila ay mga matatanda. Pinunit ng laman. Sinipsip ang dugo. Sumunod naman ng mga bata. Winasak ang kanilang mga maliliit na katawan. Nilamon ang kanilang puso. Narinig ko ang hiyaw ng aking ina bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ang huling nakita ko sa kanyang mukha ay hindi takot kundi galit. "Tumakbo ka na, anak!" sigaw niya. Sa takot ko, agad naman akong tumakbo sa direksyong hindi ko alam. Wala akong ibang matakbuhan. Wala na ang aking pamilya. Wala na ang aking baryo. Ang tanging naalala ko lang ay ang kwento ng aking lola. Ang daan patungo sa mundo ng mga engkanto. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng puno ng balete, dapat ako mag-alay ng dugo. At ginawa ko nga. Ginuhit ko ang sarili kong balat gamit ang matalim na bato. Nananalangin ako sa kung anumang puwersang meron doon. At narinig nila ako. Nagbukas ang lupa. Lumitaw ang isang itim na ilog na parang nabubulok na tinta. Hinigop ako ng lupa pababa. At bago ko pa namalayan, nasa mundo na ako ng mga engkanto. Ang mundo nila ay hindi katulad sa atin. Ang kalangitan ay kulay dugo. At ang lupa ay malabalat ng patay. Ang hangin ay mabigat. Puno ng pulong na mga kaluluwang hindi makabalik. At doon ko sila nakilala. Si Silara, ang diwata ng itim na apoy. Pero hindi katulad ng ordinaryong diwata. Ang kanyang mga mata ay kulay ginto. Ang kanyang buhok ay gawa sa itim na mga alitaptap. At ang kanyang balat ay parang usok na gumagalaw sa kanyang katawan. Naparito ka para humingi ng tulong. Tama ba ako? Tumango ako. Kung gusto mong ipagiganti ang iyong pamilya, kaya kitang tulungan. Pero may kapalit. Ano ang kapalit? Tanong ko. Ngumiti siya. Isang ngiti ng isang nilalang na hindi inosente. Ang kaluluwa mo. Tinanggap ko agad ang kasunduan alang-alang sa aking paghihiganti para sa aking pamilya. Itinaas agad ni Serala ang kanyang kamay at mula sa kanyang palad lumabas ang isang itim na apoy. Nararamdaman ko ito sa aking dibdib. Isang sunog na hindi nakakasakit pero ito ay nagpapapalit ng aking buong pagkatao. Nakita ko ang aking balat na dahan-dahang nagpipitak. Bumabalot ang itim sa aking mga ugat at ang aking mga kuko ay yung mahaba. Ang aking mga mata ay naglaho ang puti. Naiwan na lamang ang dilaw na kumikislap sa dilim at nararamdaman ko ang kanilang presensya. Si Halmer, ang tikbalang na ang katawan ay parang ukso. Ngunit may pambihirang lakas na hindi matatawaran. Si Dagma, ang kapre na may mapulang mata at ang hininga nito ay kayang sumunog ng isang buong bayan. At ang magkapatid na si Rowel at Alga, ang mga nilalang ng dagat na may mga galamay na parang sa demonyo. Handa ka na. Sabi niya si Lara. Bumalik ka na sa mundo mo at pumatay ka para sa amin. At bumalik ako. Bumalik ako sa aming baryo. Pero hindi na ako isang tao. Ako
Ako na ngayon, ang itim na anino sa dilim. Dumating muli ang mga aswang, ngunit sa gabing yon, hindi sila ang mangangain, ako ang manguhuli. Sinimulan ko silang patayin isa-isa. Ginamit ko ang itim na apoy ni Silara. Sinunog ko ang kanilang mga laman mula sa loob. Ginamit ko ang lakas ni Halmer upang baliin ang kanilang mga buto. Si Dagmay bumuga ng apoy at sa isang iglap, nagliyab ang buong patlang ng mga aswang. Si Rowel at Alga naman ay dumakip ng daang-daang aswang. Hinila sila pababa sa itim na tubig ng dagat kung saan hindi na sila muling lilitaw. Wala akong awa. Isa-isa silang bumabagsak sa lupa, naglalagalblab. Bumubulwak ang kanilang mga dugo na kulay itim. At nang dumating ang uling aswang, isang bata, may dugo ang mata, tumitig ito sa akin at nagtanong. Ano ba naman yun? Ngumiti ako. Isang ngiti na isang nilalang na hindi na inosente. Mas malala pa sa inyo. At pinunid ko ang kanyang katawan sa gitna ng dilim. Natapos na ang lahat. Wala nang natirang aswang. Ngunit, nang tumingin ako sa aking mga kamay, hindi ito ang kamay ko. Hindi na ako tao. Nararamdaman kong hindi ko na kayang bumalik sa dati. Narinig ko ang tinginig ni Silara sa aking isipan. Isa ka na sa amin. Magpakailanman. Ngunit, alam kong may isa pang bagay na natitira. May mas malalaking halimaw pa sa dilim. At ako, ang magiging pakungot nila.